Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ilalahad ko ang alitunan para sa daily devotion na pinamagatang Community Meaningful Moments Together ay yung 7 marks of healthy family, no? So yung po natin, scripture po natin ngayon is Psalm chapter 90 verses 10 to 12 and sinasabi na our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow. For they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger. Your wrath is as great as the fear that is your due. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So yung teaching po natin ngayon dito sa another devotion na to is number 1 is the family is God's gift or our enjoyment. So, yung fam po natin is gift po yan sa atin ni Lord, no? For enjoyment. So, ma-enjoy natin. Mahirap yung malayo ka sa family mo, tas hindi mo pa ma-enjoy, di ba? Example natin dito yung mga OFW, yung ganyan po, no? So, kaya naman po nila ginagawa yun, yung paglipat sa ibang bansa, is because of family. Siyempre, mag-work sila para the rest of the time is mas spend nila yung pagbabanding nila pag uwi po ng mahal nila sa buhay. So napakalaga po talaga na i-budget natin yung time natin, no? Teach us of number of days, no, that we may gain a heart of wisdom. So next is the family is meant to grow together. So ang fam is disenyo ng Diyos para lumago, no, mag-grow together, hindi magkakaiwalay, hindi magwawatak-watak, dapat magkakasama. Pero nga darating yung time na yung anak is hihiwalay kasi nga bubuo sila ng pamilya, di ba? So napakahalaga na we work hard now para ma-spend natin yung time natin sa family. Grow together spiritually, yung connection natin sa ating Panginoon. So next is the family is a reflection of the Trinity. Yung lumikha sa atin is Trinity, no? Ang isang pamilya kasi is indivisible. Hindi pwedeng paghiwalayin, mag-away-away, di ba? Kasi yung creator natin is Trinity, eh. One God with 3 person. No, ayun yung Son, God, and the Spirit. Yung fam natin, reflection ng Trinity. Si Satan kasi ang goal yung sirain yung pamilya natin, eh, di ba? Kumbaga, pag-awayin lahat, sirain, natuloy yung mawasak, no? Pero pag naunawaan natin ang the family is God reflection, mag-start tayo lumakad tungo sa original na disenyo ng Diyos. So we have to be united. The family is a reflection of the Trinity. So bilang application is number 1, grab every meaningful moments together. Dinisenyo ng Diyos na magkakasama talaga yung family forever, no? Enjoyment for the glory of God. Natutuwa si Lord na nakikita niya yung family na united, na maayos, masaya, no? At di nag-aaway-away. Kasi ang ginagawa lang is they create memories, no? Together. Nag-enjoy kung saan-saan, kasama yung pamilya, punta sa ganito, punta sa ganyan, gagawin yung ganito, gagawin yung ganyan. Yung masaya lang sila na yung walang tipong pag-aaway-away nila. Kasi nga, they united. And create meaningful together, no? So natutuwa si Lord sa ganun kasi yung gift niya sa atin is yung family nga, di ba? So kaya dapat enjoy natin yung regalo sa atin na ating Panginoon sa Kristo kasi nga grab every meaningful moments together. Next is grow together spiritually and relationally. So yung paglago po ng family is hindi yan physical, no? Spiritual dimension, no? Na palakihin ang anak ayon sa kalooban ng ating Diyos. Then, relational. Pag sinabing relational, we have grow together in our relationship. That another dimension. No? So, tayong member ng family, we grow together. Yung relationship natin kay God and sa isa't isa is gusto natin maging healthy. Yung family natin, yung kumbaga yung communication ng bawat isa sa family, member ng family, no? Is physically, spiritually, relationally, and emotionally. Yan yung gusto natin sa ating family. So we grow together as a family. So next is lastly, guard the family from threats of division. Sinasabi ito na we're united kasi yung creator natin is united. Di ba nga sabi nga, merong 3 persons sa isang Diyos, di ba?
And as a family, protektahan natin yon. And iniiwasan natin yung situation na magwatak-watak, mag-away-away, di ba? So yung kasama natin yung ating mga kapatid, kung may kaaway man tayo sa ating member ng pamilya or kapatid man natin, is tayo na lang yung magpakumbaba. Kasi sayang yung time, no? Sayang yung time kung patuloy yung papairalin yung pride nyo, yung galit nyo, di ba? So sayang yung time. And hindi disenyo ng Diyos na ang magkakapatid is mag-aaway-away talaga. No? So teach us the number of these. So yung application natin is grab every meaningful moments together, no? Gumawa tayo ng masayang memories with our family and connection in Jesus Christ. Next is grow together spiritually and relationally. So, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, di ba? And then, guard the family from threats of division. So, protektahan po natin ating pamilya sa mga masamang ni Satan. So, ayun lang po ang natutunan sa daily devotion na may natutunan tayo and may share sa iba and especially apply sa ating buhay. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.